Mga katinagalog ko, inyong matutunghayan ang pinakamasalimuot na naging kaparusahan sa kasaysayan, ang inihaw. Panahon pa ng mga Babylonian at mga sinauna na mga taga-Israel, parusa na po ang pag-ihaw sa isang tao. Kalaunan, nauso rin ito sa sinaunang Europa, kung saan mas naging masaklap dahil sa kakapusan sa paliwanag at kaalamang siyensya, maiging kumalat ang pagbibintang sa mga tao na sila ay mga mangkukulam. Sa oras na maparusahan nito ay iihawin nila ng buhay ang tao. Paminsan ay nagtatali sila ng pulbura sa leeg ng kanilang naparusahan upang wag na daw masyado na humaba pa ang paghihirap nila. Ang martilyo. Tinatawag ang martilyong ito ng sinaunang panahon na ang mazatelo. Sa oras na mapatunayan ang pagkakasala ng isang akusado, ito ay gagamitin sa kanyang ulo. Alam na po ninyo ang kahihinatnan ng bungo ng tao dahil sa martilyong ginagamit na ito. Matapos na mabigo ang pagtatangkang pagliligpit sa noonayang hari na si King Louis XV ng ika-1757, hinatulan ang tagapagsilbi niya na si Robert Francois Diamies ng parusa na kamatayan. Ayon sa testamento na ipinag-utos na aalisin ang balat nito sa pamamagitan ng flies. Matapos ay bubuhusan ng sugat nito ng kumukulong tunaw na tingga at maging ng sulpura. Matapos nito ay dadalahin siya sa kwadra, saka itatali ang dalawang kamay at paa at saka ipahihila sa 4 na mga kabayo. Nang marinig ng tagapagsilbi ang sentensya sa kanya, ang tanging na lamang narinig na sinabi niya ay isang malalim na hininga sabay sambit na mukhang mahirap at mahaba ang magiging araw ko. Nakatala sa libro ng kasaysayan ang detalyado na ginawang pagpaparusa sa kanya. Ayon sa mga historiador, sa tindi ng hatol, halos hindi nila matapos basahin ang kinalabasan ng kanyang naging kaparusahan. Itong si William Burke kasama ang kaibigan niya na si William Hare ay magkasamang kumukuha ng buhay. Hindi pa doon natatapos ang kanilang karimari-marim na gawain. Ang katawan ng kanilang mga inosenteng biktima ay ibibenta naman nila. Ito ay sa eskwelahan ng medisina. Doon mas karimari-marim pa ang kahahantungan ng yumaong katawan ng biktima nila. Kaya naman ang mahuli ang isa sa kanilang dalawa. Ito ay si William Burke. Nahatulan agad ito ng parusa na kamatayan. Ayon sa tala ng kasaysayan na ito ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagsabit sa kanyang leeg. Nang matapos ang lahat, dahil malamang sa karma na pagdesisyonan na ang katawan nitong si William gaya ng gawain niya ay ibibenta sa eskwelahan ng mga nag-aaral ng medisina. Doon pinag-eksperimentohan nila ang wala nitong buhay na katawan na. Gamit ang dugo mismo ni William Burke, isinulat nila sa aklat ang kwento niya. Saka mismo ang balat niya ay ang ginawang pambalot ng libro niya. Ayon sa mga eksperto na ang librong ito ay ang isa sa tinagurian na ang pinakapinagmumultuhang libro sa kasaysayan. Itong si Baltasar Gerard ay pinuno ng revolusyon ng mga Dutch ng taong 1584. Nagtagumpay ito na kunin ang buhay ng noon ay ang hari na si William III. Nang masawata o mahuli itong si Baltasar ay nilitis ito at kalaunan ay binasahan ng kanyang magiging kaparusahan. Ayon sa testamento na ang hatol niya ay ang sumusunod. Aalisin ang kanyang ulo, aalisin ang kanyang mga braso, saka ito ay susunugin. Ang kanyang mga hita at paa naman ay dapat nadurugin at gilingin. Aalisin ang kanyang puso at saka ito ay hagis sa kanyang walang buhay na pira-pirasong katawan. Nang marinig ni Baltasar ang hatol sa kanya, ito ay talaga naman na nagwala. Naisa katuparan ng hatol na ito ilang buwan matapos na siya ay masintensyahan. Si Gauki ng ika-1734. Itong si Gauki ay isang makatang manunulat. Kasama sa kanyang mga talento ay ang pambabatikos ng kanyang mga kasamahan sa pamahalaan. Kaya naman nang magkaroon ng revolusyon sa bansa ng China na labis na sumalanta sa bansa nila, itong si Gauki ang isa sa kanilang pinagbibintangan. Ayon sa testamento na sa kasaysayan ay ipinakuha ito ng kalabang binabantayan
pagbabatikos niya at saka siya ay nilitis naman nila. Sa katapusan ng kaganapang ito, nagpasya sila na ang kaparusahan para sa Makata ayon sa kasaysayan ang gawin ito na 8 piraso. Nang mahati ito sa 2 mula sa bewang pababa niya ay nabuhay pa ito upang isulat gamit ang kanyang sariling pulang likido ang salitang karumal-dumal. 7 beses pa niya ito na isinulat bago siya ay tuluyan na binawian ng buhay. Nang marinig ng emperador ang kaganapang ito, kaagarang ipinagbawal nito ang ganitong uri ng kaparusahan ng kamatayan. Nang panahon ng rebolusyon ng mga French, sa dami ng mga taong sumusuporta sa kalaban ng pamahalaan dahil na rin hindi sila kontento sa pamamahala nito sa sambayanan, nakaisip sila ng pamamaraan upang tahimik na maisagawa ang parusa nila para sa kanila. Tinawag nila ito na ang National Bathtub. Ipinatawag nila ang 4,000 mga individual na pinaghihinalaan nila na ginagamit sa rebelyon. Bata man ito o matanda, babae o lalaki. Sinasabi nito sa kanila na sila ay ililipat ng tahanan sa kabilang ibayo kung saan mas gaganda at giginhawa ang buhay nila. Ngunit ang totoo sa kalagitnaan ng paglalakbay nila sa karagatan, inihahagis sila sa malalim na katubigan kung saan nakatali pa ang mga kamay nila at mga paa. Itinago nila ang karimari-marim na gawaing ito, maliban na lamang na nang kinabukasan na ang mga katawan ng mga kasama sa pambansang paliguan ay walang buhay na ang katawan ay nagsisipaglutang. Sinasabi na pagdating sa pag-ibig, hahamakin ng lahat, masunod lamang. Nang panahon ng prinsipe pa lamang ng Portugal na si Peter I, naging maayos naman ang lahat para sa kanya. Sinunod dito ang nais ng kanyang amang hari na si King Alfonso IV. Pinakasalan niya ang babaeng ipinagkasundo sa kanya. Ito ay kahit hindi naman niya ito na mahal. Sa pagdating ng bagong prinsesa, kasama nito ang kanyang tagapagsilbi. Isa doon ay si Inés de Castro. Sa ganda at yumi ng dalaga, ang prinsipe ay nahalina. Hindi nagtagal, naging matindi ang pag-iibigan ng dalawa hanggang sa ang prinsesa ay bawian ng buhay. Ikinasaya ito ng prinsipe. Sa wakas, malaya na sila ng kanyang sinisinta na si Inés. Ngunit hindi pumayag ang kanyang amang hari. Makailang beses naman na pinakiusapan ng prinsipe na si Peter ang amang hari. Ngunit hindi talaga ito umubra. Umabot ang pakikipagmatigasan ng dalawa sa punto na ipinakuha ng hari si Inés at kinuha nito ang buhay niya. Walang magawa ang prinsipe na si Peter sa sinapit ng pinakamamahal niya. Lumipas ang ilang mga taon sa pagpanaw ng hari na si Alfonso IV na koronahan ang prinsipe bilang ang bago na hari. Imbis na magsaya, ang unang ginawa niya ay ipinatawag niya ang lahat ng gabinete ng kanyang ama. Sa harap ng publiko, isa-isa ay nilitis niya sila. Ayon kay Peter na bawat isa sa kanila ay may kinalaman sa desisyon ng kanyang yumaong amang hari na humantong sa pagkuha ng buhay ng kanyang pinakamamahal na si Inés. Ayon sa kasaysayan, ang parusang iginawad sa kanila ay inatasan na gamitan sila ng matalim na espada sa mga dibdib nila at gamit ang kanya lamang mga kamay, isa-isa niyang dinudukot ang puso nila. Ito ay upang maramdaman daw nila ang sakit na naramdaman niya nang kunin nila ang pinakamamahal niya, dala-dala ang puso niya. Mga Katinagalog ko, napakarami pa pong kwento sa kasaysayan ang baka ngayon nyo lamang na natuklasan. Kaya po samahan ninyo ako sa susunod pang parte ng segment natin na ito. Mga Katinagalog ko, alin po sa ating listahan sa araw na to ang pinakamasaklap na kaparusahan para po sa inyo? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating basahin. Ang pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 GCash load. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.